So matapos nga po ang official and final weigh-in kanina kung saan nag-overweight ng 3.2 pounds ang Mexican former 2 Division champion Luis Nery, matapos itong tumimbang ng 127.2 pounds, ay muli itong sumalang sa timbangan makalipas ang 2 oras upang subukan kunin ang 124 pound limit ng kanilang catchweight fight ni Janriel Casimero. Subalit sa kasamaang palad nga po ay muli pa din itong nag-overweight sa timbang na 126.9 pounds. Ibig sabihin po niyan ay 0.3 pounds lang ang kanyang naibawas makalipas ang 2 oras. At kahit sa featherweight division ay overweight pa rin siya. Ganyan po katindi ang sobrang timbang ni Nery, kaya hindi po talaga ito biro. At dahil po dito ay may kasunduan ng 134 pound rehydration clause para sa kanya sa laban bukas, kung saan muli siyang titimbangin ng alas 8 ng umaga bukas para masigurado na hindi siya lalagpas ng 134 pounds. Ibig sabihin po niyan ay hindi pa siya pwedeng kumain ng todo-todo sa buong araw na to para hindi lumagpas ang kanyang timbang sa 134 pounds. Kaya pwede talaga siyang mahimatay ng dahil sa sobrang pagkapiga. Makikita rin natin sa mukha nito kanina na parang wala na itong enerhiya at lubog na ang mga mata. Kaya hindi ito magandang senyales para sa Meksikano. Wala siyang oras upang makapag-recover kaya lalaban siya bukas ng pigang-piga. Ang masaklap pa dyan mga idol ay base sa kampo ni Cuadro Alas ay magmumulta pa ng $60,000 o 3.6 million pesos si Luis Nery nang dahil sa pag-overweight niya. Hindi po natin alam kung pag sumobra pa siya sa 134 pound rehydration clause limit bukas ay magmumulta ulit siya. Kaya hindi pa nag-uumpisa ang laban ay parang talong-talo na agad si Luis Nery. Habang si Casimero naman ay kapansin-pansin na hindi piga ang pagbawas niya ng timbang ngayon dahil kitang-kita sa itsura nito na maganda talaga ang kondisyon niya. Pagkatapos ng official and final weigh-in kanina ay agad na itong lumamon at nag-umpisa na agad ng kanyang recovery period. Kaya inaasahan na bukas ay sasampa ito sa ibabaw ng lona ng fully recovered at titimbang ng nasa 140 pounds na pataas. Ganun pa man ay pagdasal pa din po natin na magtuloy-tuloy ang tagumpay ni Casimero hanggang sa laban at huwag masyadong magkumpiyansa dahil kung atin pong matatandaan ay ang kalagayan ngayon ni Luis Nery ay yan din ang naging sitwasyon ni Casimero noong lalaban siya kay Saul Sanchez, kung saan nagkaroon din siya ng rehydration clause nang dahil sa pag-overweight niya. Pero pagdating sa laban ay tinapos lang nito si Sanchez via first round technical knockout. Sa kabilang banda naman mga idol ay napakagandang balita din nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil matapos mag-overweight ng undefeated Pinoy top contender na si Kenneth Lover sa una niyang pagsalang sa timbangan, kung saan tumimbang siya ng 118.4 pounds, ay matagumpay na nitong nakuha ang 118 pound limit ng bantamweight division sa ikalawang subok niya. Habang ang kanyang makakasagupa naman na kapwa undefeated top contender na si Michael Angeletti ay walang naging problema dahil tumimbang ito ng 117.5 pounds. Kaya naman dahil dyan ay tuloy na din ang bakbakan ng dalawa sa undercard bukas. Wag na wag din po natin itong papalampasin dahil ito na po ang pinakamalaki at pinakamahalagang laban ni Kenneth Lover nang dahil sa isa itong IBF title eliminator fight. Ang mananalo ay ang siyang sunod na mapapalaban sa IBF Bantamweight World Champion. At syempre, andyan din ang laban ni Vince Paras kontra sa undefeated Japanese prospect na si Yokoyama. Kaya suportahan po natin ang tatlong matitibay na pambato natin na siyang lalaban bukas sa Japan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.